Good morning and time check 1:58 p.m. Good morning ako lagi kasi it's a very pleasant greeting according sa upline namin. Gusto na kaya yung mga upline na yun. Isa friend ko sa Facebook ano siya, binablog niya yung sports car niya. Yun pa rin yung sports car niya. Ano nga bang sports car yun? Basta sports car. Peugeot ba yun? Ewan ko. Ferrari. Yun, Ferrari binablog niya. Yung isa naman, pangalan ng sports car niya. 911. Porsche 911. O, diba? Ano pa rin niya? Gamit pa rin niya hanggang ngayon. Basta naman maintenance nun, Change oil pa lang, yari na. Sira na ng gripo ko. Parado na naman. Yusin ko yung mamaya. Or kailangan na magpalit ng gripo. Susi, check. Hello. Bye. Oh. Yun naman, ngumingiti na yun. Bayan. Ayos din naman. Pwede naman itabi pa ng konti. Pupustahan kami ni teacher dyan sa flower shop na yun Kasi sabi ko, sabi niya, kumikita ba yan? Hindi ba nalalanta yan? Hindi naman all year round may dumadalaw sa patay. Sabi ko, malay mo, may ari yung nagtitinda. Unan lang niya, bulaklak. Kung bulaklak, meron lang siya nilalagay na ano nga ba yun? Aspirin na magtatagal na. At saka malay natin kung ano yung mga na-discover nilang pampatagal malanta. Pero hindi, baka araw-araw nilalagyan. Kasi nga pag yung nabili na at nilagay na sa puntod, nabubulok na Diba? Makita yan. Kasi nandiyan pa rin. Nawala lang siya mga isang buwan. Nung nawala ng isang buwan, kanya-kanya na kaming sa pantaha. Sabi ko, kita mo na, nalugi na. Ngayon, nandiyan dyan ulit. Marami akong bote sa bahay. I'm sure maraming bahay ang maraming bote sa bahay. Mga beer, suka, na bote, ganyan. Basta any liquid product na gawa sa bote, wine, marami beer na hindi binibili sa junk shop. Okay, hindi binibili sa junk.
Paano may re-recycle yon? Ngayon, ako, may nakita ako sa IG. Ano siya, mukha siyang ano eh, mukha siyang, ang tawag nun? Bar? Mukha siyang bar. Tapos, kapag walang ano, trabaho, walang pagsarado yung bar, yung mga bakanteng bote ng alak, hinahati niya. Nahati niya, gano'n. Siguro nililihan niya, malamang makinis eh. Yun lang ang content niya. Maghahati, magliliha, maglahati, magliliha. Yun at yun lang. Every time na nagpuputol siya, nagkakat siya, video niya. Pag yung babae, tipong asawa niya, ang nagpuputol, yun ang medyo maraming viewer. Ganun. Siya rin, marami naman nanonood sa kanya. So, neto. Teka, pasok tayo rito. So nakita ko yung aparato. So nagkaroon tuloy ako ng idea kasi nung tinry ko ibenta yung mga bote ng beer ganyan. Ni isa walang tinatanggap, alak lang yung ano. Ano ba yun? Basta yung sikat na alak ngayon. Hindi naman umiinom nun. So naalala ko yun. Yung ano na yun. Yung video na yun. So sinave ko. Pinakita ko sa neighbor kong karpintero kasi nag-ano sa akin kung ano mga binibentang mga nakaw eh. Sabi ko, ito gawin mo to, sabi ko ganyan. Magkano ano, sa'yo kahoy, magkano budget? So, nagpresyo siya. Tapos ginawa niya, tapos binigay niya sa akin ganyan. Yun yung aparato na pangputol. Meron naman akong pangputol diamond cutter eh. So, isusuksok mo lang yung diamond cutter doon, tapos ano, makakapagputol. So, magputol ka ng maraming bote, tapos lilihain mo na lang, isahan trabaho na lang. Hindi ko pa nagagawa, pero gawa na yung aparato. Hindi ako naman magsimula, hindi ko matatapos eh. Ngayon, sabihin natin makaipon ako maraming ganon. Anong gamit nun? Yung connection dun sa tindahan ng bulaklak. Kapag nagawa ko na yon, ang disenyo nyon ganito. Lagayan siya ng kandila. So yung ano ba to? Yung mas maliit na baso, lalagay mo kandila. Yung mas malaking putol yung putol na bote mukha ng baso yung mas malaking baso na putol din up and down, takip ng kandila para hindi mahanginan. Wag lang uulan. Ngayon kung gusto mo may protection pa pang ulan, ewan ko na, kasi yung commercial na nabibili para may lata sa taas na takip na may butas sa gilid, ganon, gagawin mo pa yun. Pero kung tipong hindi naman umuulan, na open lang, ganyan, pwede na ganyan. O kaya ikakat yung bote ng alanganin sa taas, yung mas malaking bote kakat ng alanganin sa taas para hindi masyadong shoot sa ulan. Huwag mo na lang gamitin pag umuulan, ganon. Hindi ka naman siguro magsisindi ng dadalaw pag umuulan or pag inabot ka ng ulan, medyo mas maliit na yung butas sa taas, hindi naman siguro basta-basta matutupok yung kandila. So, mag-ipon ako ng ganon, papabenta ko sa kanya, i-wholesale ko siya. Pwede kong consignment o kalahati cash, o pag medyo maganda yung gawa ko, pwede kong kasi sako-sako yung bote ko sa bahay na iipon. Hindi ko alam paano ko itatapon. Hindi naman tinatanggap ng truck yun. Pag na puro bote, hindi tinatanggapin ng truck yun. Maraming hindi tinatanggap ang truck ng basura. Kaya nga sobrang layo, sobrang hirap namin madatnan. Nag-ano kami, nag-self-sufficient na kami. Yung yung mga balat, mga nabubulok doon sa likod na yung ginagawa ng fertilizer. Basta nag-self-sufficient kami. Yun nga, yung bote, ganyan. Self-sufficient kami, hindi na kayo umaasa sa truck. Di ba magandang yun? Gawing project para para malinis ko yung mga basura doon sa likod. Maraming basura na bote sa likod eh.
They're just plain greedy. Marami lang kupal talaga eh. Siya nangungupal siya, nasa bike lane siya, hayop siya. Kupal lang siya, di ba? Yeah, every time na meron nagba-viral na ganyan, yung kay Superman, kakaroon ng division eh, hatred sa two wheels ng mga naka four wheels. So sino pa yung pinakabulok ng four wheels, siya pa yung kupal eh. Hindi lang namin na video yon, pero kasama ko si teacher noon. Ganon din ginawa ko, doon ako sa doon ako sa gitna. Gitna naman eh, siguro lalagpasan konti, tapos baka may space, babalik ako sa right lane. Pero syempre, kapag nandoon ka sa gitna at namataan ka ng kupal nga, gigit-gitin ka, ginit-git kami, talagang nasa siya lang mag-isa sa kabilang lane. Nakita niya kami sa malayo, nung malapit na, pinihit niya yung manibela niya para hagingan kami. Actually, parang gusto niya kami banggain eh. Galit ni teacher oh. Sabi niya, tangina mo! Wala lang, mangungupal lang. Ganda ang jacket niya, Porsche. Pa tayo sa kanan mamaya. Kita mo may palabas na bus oh, sinaksak niya yung kotse niya, di ba? To each his own. Meron yung nanay na nanay. Siguro, ewan ko, mga edad ng nanay, hindi ko na sabihin na, wala nga sa kasamang bata eh. Na nag-post, binidyohan niya yung tren, yung sa loob ng tren, sabi niya ganon. Wala na bang gentleman ngayon? Bira. Nakita na nilang babae ako. Hindi man lang ako kasi binidyohan yung mga lalaki nakaupo na nakatungo sa cellphone. Wala man lang nag-offer ng upuan. Yan no, sabi niya. Ngayon, kinat yung video na yun kasi mahaba-haba yun eh. Isang reel yun eh. Ang nag-cut, babae rin. O, saan ka pa? Babae rin ha. Sabing ganun. Sa totoo lang, kaya yung ganyan, dahil sa mga ganito, na yun nga mga video ng we are independent, we don't need your help, mga ganon. So pinoint out niya yung na we can be happy without men, ganyan. O bakit ka nagpapakita ng misery? Kala ka ba you're independent, you're happy without men? Bakit napakalungkot ng video mo? Ganon. Kasi ako,
Kapag ako mag-isa, nag-o-offer ako. Ako lang mag-isa. Pero pag kasama ko si teacher, hindi ako nag-o-offer. Especially pag ano, babae na medyo bata-bata pa. Hindi ako nag-o-offer. Pag ako lang mag-isa, I don't care. Babae, matanda, buntis, maganda, hindi maganda, sexy, mataba, basta lahat. Basta nakita ko na mukhang kawawa, mag-offer. Kaya ko mag-offer ng upuan. Well, at that time na nagko-commute pa ako, syempre. Kaya kong gawin yon. Kasi pag kasama ko si teacher at nag-commute kami at magkatabi kayo, nagbubulungan kami, lalo na sa train, di ba? Bawal malakas ang boss. Nagbubulungan kami. Pag ako tumayo at itinabi ko sa kanya yung ano, yung pinaupo ko, hindi na kami makapagbulungan. Nagtutungo na ako, lalakas na yung boses namin. At pag maganda yung pinaupo ko, putak, away na yon. Hindi na yung gentleman. Kanina, Russian mother, buntis, pero may maliit na siya na anak. Ay, hindi na maliit, hindi naman toddler, siguro mga 8-year-old ganyan na anak. Ginawa niya ng yung sikat na from Australia na popsicle na pinipig. Basta yung ginawa niya ng ganun, pero self-made, homemade. From lahat, homemade. From sugar, yung sugar niya, sugar cane. Sinimula niya sa sugar cane. Yung chocolate niya from cacao, ginawa ng chocolate from cacao. Lahat homemade. Tapos, edi natapos niya na hanggang popsicle, hanggang pinipig ice cream Nung pag kinat niya yung video, yung babae naman, nanay din, may dalawa siyang anak, medyo binatilyo na yung anak niya. Ginawa niya, inabutan niya lang ng ice cream na ganon, yung parang drums, popsicle, parang pinipig na yun. Syempre, ako papipiliin, natural, yun yung homemade pipiliin ko. And I'm sure mas masarap yung homemade. At least alam ko na kung anong ingredients nyo, kung saan galing, pambira. Ang dami nanguhuli At least nanguhuli na sila ng legit na na may violation. Kudos to LTO. Legit na violation, hindi na kasi pag puro motor ang hinuhuli, may na yun may tawag doon yung discrimination na yon. I'm sure maraming motor na kamote, kung ano mga violation. Pero wag ka, yung mga 4 wheels, napakaraming mga violators din na naka 4 wheels. Kahit nayayamanin pa yan, minsan nga kung sino pa yayamanin, yung pa yung sumusugod sa di ba? Doon sa EDSA, doon sa bus lane.
Dahil yun ang mas malakas ang loob na ano, may mga contact, may mga pangalang bibitawan, etc. etc. Mamanhid kamay ko. Ibig sabihin kapag nirebor ko tong makina nito, aakyat pa to ng ano, ayaw ko magsimula, tsaka hindi naman akin to. Tsaka ito pa lang, yung kainan ng gasolina nito, nagre-reklamo na si teacher Talagang saktong-sakto lang yung 160 na to, totoo lang. Saktong-sakto lang. Yung mahirap umakyat, given na yon. Matarik, may angkas, given na yon, 162 tapos yung body niya hindi naman slim di ba? Tsaka yung ano niya, yung engine design niya, pang cruising lang, pang ano lang, pang chill ride lang, hindi siya pang torque. Kasi kung pang torque, malakas sa gas yun pag mahaba biyahe mo. So perfect talaga siya pang pang biyahe. Pang weekend getaway. In terms of price, yung affordability, reliability, lahat, di ko naman pera yun Nanong ko lang si teacher kung hanggang magkano gusto mo ilabas, kaya mo ilabas. Para para may magamit tayo sa weekend. Binalik niya sa akin, tanong, magkano ba yung meron? Sabi ko, ganito ang kailangan natin, ganito ang presyo, ganito ang meron para sa kailangan natin, ganito presyo. $220, ano oras siya tumawag? 1:00 pasado. Ito yatang guantes kasi nilabhan to. Yun lang. Nilabhan tong guantes Kaya pala namamanhid kamay ko. Pag nalalabang kasi nagsishrink. Medyo leathery din to Leather nga leather to. Napagpag ko lang kamay ko pag namamanhid. Tsaka medyo nababalik ko na yung pagbubuhat ko. Hindi man 4 hours at a time. Mga 10 minutes at a time. Yan. Every time na jumijingle lang ako. Doon ako jumijingle sa malunggay, sa papaya, doon sa likod. Palay ko kaya malusog yung mga yun Dahil maganda yung kanyang fertilizer Pag-jingle sa medyo malapit lang sa kanya. Hindi yung doon mismo sa puno, kundi mamamatay yun. Uy, sana umabot ako. Makita yung countdown papasok yan, 29. Pag nagle-left turn ako dito ako sa second lane. Yan dito. Bakit? Kasi pag doon ako sa kabila,
kabila yung hindi ano dito sa left side farthest pinaka left ano yon, may chance na mag-U-turn yung kotse, pwede ka maipit doon. Sa akin na lang, wag lang siyang dediretso, kasi may chance minsan kasama ko si teacher dumiretso yung kotse. So sabi ko, ano, kaway ka, kaway. Kasi aabutan kami ng kotse. Yung panahon ni Marcos, yung traffic light na yan, yung control, ano yan may option kang automatic, may option kang manual, merong switch sa gilid. Ngayon sa mga corrupt na traffic enforcer o police noon wala namang enforcer noon kapag go niya go, kalagitnaan ka, lalo na yung mahabang intersection, yung EDSA ganyan, kalagitnaan ng go, irerekta niya sa stop. So nasa doon ka sa gitna irerekta niya sa stop, halos laktawan niya yung yellow. Tapos may na siya, meron na siyang kakontsaba doon sa kabilang kalsada. Ma'am, sir, lisensya, bakit? Biting the red light. Nakakita na ako nun, tsaka umamin yung tiyuhin ko na na police, stepfather namin na tawag nun, hagad. Sabi niya, kung gusto pwede namang gawin, sabi niya gano'n. Tsaka maraming paraan kung pagkaperahan sa traffic, hindi lang naman yan. Magtanim ka lang daw ng ng 29. Siya hindi siya nawawalan tanim ka lang daw ng 29